Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa pagtuloy na pagtangkilik sa ating programa. Sa programang ito ay ating sasagutin inyong mga katanungan, kagaya na lamang ng bakit may maraming pagluluksa at problema sa ating mundo kung ang Diyos ay pag-ibig? Gumawa ba ang Diyos ng Diablo? Bakit hindi na lang winasak ng Diyos ang Diablo? Lahat ng yan, dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingol. at kami ang inyong tagapagsalita sa programang ito. Mga kaibigan, mag-review po muna tayo patungkol sa ating pinag-aralan sa nakaraang episode. Ating pong tinalakay, Dinosaurs Prove the Bible True. Simulan po natin. Tama o mali? Maganda po kayo na inyong papel at subukan natin kung mapiperfect ninyo ang ating review quiz. Question number 1. Tama o mali? Nasa 40 katao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 taon. Question number 2. Question number 2. Ayan. Ilan sa makasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ilan sa makasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Question number 3. Tama o mali? Ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Question number 4, tama o mali, nahulaan eksakto ng Biblia ang mga pangyayari sa Biblia. Question number 5. Ang Biblia, tama o mali, ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Ayan, mapiperfect kaya ninyo ang ating quiz sa episode na ito, patungkol sa ating pinag-aralan sa nakaraang episode? Tingnan nga natin. Sige nga, anong sagot? Question number 1. Question number 1, ang sagot po dyan ay, ano kaya? Nasa 40 katao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,900 na taon. Ang sagot ay? Tama. Yes, tama. Question number 2. Tanong, ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ilan kaya? Isa lang? Ang sagot ay? Lahat. All Scripture, buong kasulatan o lahat ng Biblia ay kinasihan ng Diyos. Question number 3, ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Ang sagot po dyan ay tama. Question number 4, tama o mali? Nahulaan eksakto ng Biblia ang mga pangyayari sa kasaysayan. Ang sagot ay? Sagot dyan ay tama. Tama. Number 5, tama o mali? Ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Ang sagot ay? Tama. Very good. So yan po mga kaibigan, na-perfect nyo ba ang ating quiz? Well, kung hindi po, pwede nyo pong panoorin yung nakaraan na episode upang malaman po natin kung ano po ba ang katotohanan patungkol sa Biblia at pagpapatunay ng mga dinosaur patungkol dito. Kung na-miss niyo po ang ating episode at kung gusto niyo pong mapanood ang iba pang mga episode ng programang ito, bisitahin niyo lang ang aming website www.amazingfactsphilippines.org. Ang ating pag-usapan sa darating na mga araw, and by the way, meron tayong handout sa ating website. So, kung gusto niyo po maka-avail ng ating libreng mga handout, pumunta lang po kayo sa ating website. Anong ating tatalakayin sa darating po natin na mga episodes? Tatalakayin natin pagkatapos ng episode na ito, ang topic natin ay The Omega Mystery, Revelation, Secret to Personal Power. Paano po kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay? Gusto ba natin ng personal kapangyarihan? Yes. Yan po ang susunod natin na pag-aaralan. At panglima po natin na episode, UFOs, the Occult, and Christ Coming. Alam niyo po, ito pang isa sa pinakahinihintay na topiko ng programa po natin. Totoo ba ang mga UFO? Anong kinalaman nila sa pagbabalik ni Jesucristo? Anong mga palatandaan sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus? At Susunod naman po na topic ay The Antichrist Cover-Up. Titingnan po natin ang pagtatakip na nangyayari po sa patungkol sa Antikristo. Yan po ay ating tutuklasin sa pag-aaral natin sa paksang iyan. ayan, ang ating tatalakayin sa episode na ito, Revelation's Mother of All Battles, ang ina ng lahat ng tunggalian sa buong kalawakan. Merong popular na slogan, a long time ago, in a galaxy far, far away. Familiar po ba tayo dyan? Yes, yan po ay ang slogan ng sikat na palabas na Star Wars. Ang ating pag-aaralan
sa episode na ito ay ang ina ng lahat ng Star Wars. Yes, ang ina ng lahat ng tunggalian sa kalawakan. Ina ng lahat ng pagbabaka sa Apokalipsis. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay babasa po tayo sa Revelations, Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang sa 9. I-take note niyo po ang verse na yan at ako po ay babasa galing sa aking Biblia. Dala niyo po ang inyong Biblia. And by the way, we are encouraging po ang lahat ng tagapanood. Habang kayo po ay nanonood, dapat katabi niyo inyong Biblia at samahan niyo po kami sa pagbukas ng Biblia. Babasahin ko po Revelations chapter 12, verse 7. Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 7. Sabi na salita ng Diyos, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Narinig niyo po ba ang binasa ko? Nabasa niyo po ba? Sabi ng Biblia, at nagkaroon ng pagbabaka saan? Sa langit. Sa langit. Yes. Aba, talaga ito ay kakaiba. Dahil ang kadalasan, ang ating pagkakaintindi sa langit, ang langit ay isang lugar na mapayapa, isang lugar na walang problema. Pero ang sabi ng Biblia, may pagbabaka, may labanan, may tunggalian sa langit. At atin nga nakita dito, ating babasahin, versikulo 8, at hindi sila nananalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At verse 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Dito po nakita natin na ang labanan doon sa langit ay napunta na dito sa lupa dahil ang dragon ay nagapi, kaya sila ay napunta na dito sa ating mundo. Kaya nga, kung babasahin po natin ang Jude chapter 1 verse 9, nandito na nga ang tunggalian. Sabi po dito, datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ating mapapansin, ngayong labanan na nagsimula sa langit, ngayon ay nandito na sa lupa. Pagbabaka sa langit, ngayon, pagbabaka sa lupa. At dahil dyan, yan ay makapagdadala sa atin sa napakaraming katanungan. Unang-una, paano ba nakapasok sa langit ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Paano nga ba sila napunta doon? Isa pa, saan ba nanggaling ang Diablo? Kasunod naman yan, ginawa ba ng Diyos ang Diablo? Kung ginawa ng Diyos ang Diablo, di ibig sabihin, ang Panginoon ay may kinalaman kung bakit napakaraming kasamaan sa ating mundo sa ngayon. Isa pang katanungan, bakit hindi agad o hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Next, bakit pumunta ang Diablo dito sa ating mundo? Isa pa, bakit labis na lamang ang pagdurusa dito sa ating mundo? Kung napakabuti ng Diyos, bakit ang ating mundo ay napakasama? Bakit nga ba? Bakit napakaraming mga taong inosente ang nagdurusa, nadadamay sa makasamaan na nangyayari sa ating mundo sa ngayon? At makikita din po natin, ang ating mundo ay punong-puno ng mga kabutihan at ng kasamaan. Makikita po natin na kung merong kagalakan, ay meron din pong kalungkutan. Kung merong kasiyahan, meron ding pagkakasakit. Kung meron namang kasaganaan, meron namang tagutom. Kung merong buhay, ay meron naman pong kamatayan. Lahat ng mga bagay na ito, merong pagkakaiba ang mabuti at ang masama. Bakit nga ba may mabuti at masama? Kung tayo maghahanap ng kasagutan kahit saan, hindi tayo makakahanap ng sagot sa mga katanungan na yan. Pero kung tayo ay mag-aaral ng Biblia, siguradong meron tayong makikitang kasagutan. Dito po sa Biblia, makikita natin na ang Diyos ay may akda ng pagmamahal at biyaya at si Satanas naman ay ang may akda ng puot at pagdurusa. Actually po, makikita natin na ang Panginoon ay nais na tayo biyayaan ang ating pamilya, ang ating kalusugan, ang buong buhay natin gusto niya pong biyayaan tayo. Maging mabuti. Ngunit, yes, gusto niya na kabutihan ay ibigay sa atin. Ngunit, si Satanas naman gusto niya na wasakin ang ating buhay.
Kung ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay, si Satanas naman, ginagawa niya ang lahat upang tayo ay magdurusa, pinapahirapan niya tayo. Atin pong makikita ngayon kung sino ang responsable sa lahat ng mga problema dito sa ating mundo. Sino nga ba ang responsable? Well, sa simpleng salitain, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ang responsable, hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit maraming paghihirap, maraming pasakit dito sa mundong ito. Kung ating aaraling mabuti, ating titingnan, itong lahat ay mga kagagawan ni Satanas. At dahil sa kanya, siya po ang nagdala ng problema dito sa ating mundo. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 3, ating makikita dyan na ang Diyos ay pagmamahal. Sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ang Diyos po, siya ay pag-ibig. At ang nais ng Panginoon sa atin ay kabutihan lamang. Kaya nga ang Diyos ay gumawa ng isang perpektong mundo. Perpekto, napakaganda para lang sa atin. Pero anong nangyari? Pinuntahan ito ng Diablo. At dito siya ay naghasik ng kadiliman. Tandaan po natin, ang lahat ng pagdurusa ay resulta ng kasalanan. Direkta man ito o hindi. Ito po ay may kinalaman sa pagkakasala nating mga tao. Minsan, kapag may problema na dumarating sa ating buhay, siguro nasubukan nyo rin po ito, naranasan nyo ito, ang nangyayari sa atin kapag may dumarating na problema, nagtatanong tayo, siguro galit ang Diyos sa akin. Pero hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay magkaproblema. Kung ating titignan mabuti, wala pong ibang may nais niyan kundi si Satanas. Siya po ang nagnanais na tayo ay masaktan, na tayo ay mahirapan. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Kaya nga, si Satanas ang may kagagawan ng lahat ng sakuna, ng mga dilubyo, ng mga pasakit. Yan ay kagagawan ni Satanas. Sabi nga ng Biblia, unang Pedro 5, versikulo 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Alam niyo ginagawa ng Diablo, kaibigan? Naghihintay lang siya. Binibigyan na tayo ng problema at naghihintay siya na habang tayo ay mayroong problema, ay hihiwalay tayo sa Diyos. At kapag malayo na tayo sa Diyos, doon, handang-handa siyang lamunin tayo. Pero wag na wag tayong lalayo sa Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos. Kasi ginagawa ng iba kapag mayroong problema, sabihin nila, Diyos, bakit ganitong ginawa mo sa akin? Pero hindi po iyan kalooban ng Diyos. Ang tanong, Saan ba nanggaling ang Diablo? Bakit siya hinayaan ng Diyos na mapunta sa langit, sa ating planeta? Sabi po ng Luke chapter 10 verse 18, saan ba nanggaling ang Diablo? Mababasa po natin, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula saan nga po? wow, sa langit? Ayon dito, mula sa langit. Sa langit pala nagmula ang Diablo. Tingnan natin ngayon, ang istoryang ating tinatalakay ngayon ay patungkol sa isang anghel na ang pangalan niya ay Lucifer. In fact, ang salitang Lucifer, ang ibig sabihin niyan ay light bearer. Tagadala po siya ng liwanag. Atin pong babasahin Ngayon, ang nangyari sa kanya. Hindi na liwanag ang kanyang dala, kadiliman na. Yes. Paano kaya nangyari yun? Tingnan natin. Paano po ba nangyari na siya ay naging kaaway na ng mga tao? Sabi po dito, anak ng tao, panaguyan mo ang hari sa Tero. Ito po ay sinisimbolo dito, ang hari ng Tero ay si Sinisimbolo sa- Lucifer, Yes. kay Lucifer. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa Kagandahan. kagandahan. Sabi- Sakdal siya sa kagandahan. Yes, sakdal. Ibig sabihin, perfecto. Yes, Wow. perfecto. Sabi po dyan, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Kaya ayon nga sa talatang yan, Sister Jasolo. Kaya alam natin na itong sinisimboluhan dito ng hari ng Tero sa Ecclesiastes 28, ito ay walang iba kundi ang Diablo. Dahil sabi dyan, ikaw ay nasa Eden. Sino ba? Maliban kay Adan at kay Eva na nasa Eden, meron pa bang iba? Wala nang iba kundi si Satanas.
Ngayon, ano nangyari? Sabi diyan, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong malakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Paano ba nilikha si Lucifer ng Panginoon? Siya ay sakdal. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa kanya. Ngayon, ang tanong, gumawa ba ang Diyos ng Diablo, Brother Kevin? Gumawa nga ba? Well, ano bang ginawa ng Diyos, kaibigan? Diablo ba? Ang sagot po ay, alam natin na hindi. Wala pong ibang ginawa ang Diyos, kundi isang sakdal, isang perpektong anghel. Hindi gumawa ng Diablo ang Diyos. Kaya siguro ang tanong natin ngayon, papaanong nangyari na ang isang sakdal, isang perpektong anghel ay naging demonyo, naging Diablo, naging Satanas? Paano nangyari yon? Tandaan po natin na si Satanas or si Lucifer, bago siya naging Satanas, kagaya ng lahat ng mga anghel, ay binigyan sila ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. Kalayaan sa pagpili. Bakit? Kasi ayaw kasi ng Diyos na sumunod ang mga anghel sa Kanya dahil wala na silang ibang choice, wala na silang iba pang magagawa. Well, bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Halimbawa, ako ay isang matalinong sayantipiko. Halimbawa lang, ha? At naisipan kong gumawa ng isang robot na bata. At siya yung magiging parang anak natin. At ipoprogram ko doon sa robot na yun. Pamangalanan natin yung ating anak na si Robbie. At ipoprogram natin kay Robbie na paggising ni Robbie sa umaga, agad siya ay magsasaing. Pagkatapos, siya ay maglilinis. Pagkatapos, pupunta na siya sa eskwelahan. At pagbalik niya sa bahay, poprogram ko sa kanya na bago tayo matulog ay ihahalikan niya tayo at sabihin niya, I love you, Mama. I love you, Papa. Well, pagpalagay natin natapos nang gawin si Robbie at nilagay ko na yung kahuli-huliang tornilyo at pinindot ko na yung on. Kaya, gumalaw na si Robbie. Yes. At yun nga, nung kinaumagahan, anong ginawa ni Robbie? Wow, gumising si Robbie at nagsaing agad. Ang bait niya. Wow, ang bait naman ng Ang anak bait na natin. anak natin. At ang ginawa ni Robbie, naglinis agad ng bahay. Pagkatapos dumiretso na sa eskwela. Ang bait, no? Tapos, pagbalik niya sa eskwela, bago tayo matulog, humalik siya sa akin. Humalik siya sa iyo at sabi niya, I love you, Papa. I love you, Mama. Hinalikan niya tayo ng kanyang plastic na lips. Well, Sister Jessalo, tunay ba na pag-ibig yun? Of course not, dahil nakaprogram siya. Hindi Yes. niya choice na mahalin tayo. Yes. Kahit wala na siyang iba magagawa kasi yun ang nakaprogram sa kanyang sistema. Kailangan niya iyong sabihin. Pero ayaw ng Diyos ng ganyan. Ayaw ng Diyos na gumawa ng robot. Gusto ng Diyos na piliin mismo ng mga anghel na ibigin siya. Kung wala po tayong kakayahan na piliin ang mali, wala din tayong kalayaan sa pagpili. Kaya nga, ang nangyari, gumawa ang Diyos ng isang perpektong anghel. Ang problema nga lang, pinili niyang saktan ang Diyos. Pero gumawa ang Diyos ng isang sakdal na anghel. Ayon sa Ezekiel 28 verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula nang sa araw na ikaw ay lalangin. Isang sakdal, perpektong anghel. Bigyan ko pa po kayo ng isa pang ilustrasyon. Kagaya na lamang po dito sa Pilipinas, marami po tayong kahoy ng niyog. Yes. At ang niyog po ay marami tayong pwedeng mapagamitan sa kahoy ng niyog. Pero ang ibang tao, ginagawa nila out of the coconut sa niyog, gumagawa ang mga tao ng alak. At syempre, kapag naibenta ang alak na ito doon sa tindahan, bibilhin na ito ng isang ama, isang tatay, at siya ay uminom. Pag inom niya, syempre siya ay nalasing. Pag Magulo na. uwi niya sa bahay, pwedeng kanyang saktan ang kanyang pamilya o saktan ang kanyang anak. At dahil dyan, napaka-terrible Ng resulta. ng resulta.
Ngayon, dahil hindi masaya yung pamilya na yon, pwede ba nating sabihin na, ang Panginoon talaga, bakit ba siya gumawa pa ng Niyog. niyog? Di sana kung walang niyog, di walang alak, at hindi po masisira ang pamilya. Ang Diyos bang may kasalanan noon? Ang Diyos ba ang may kasalanan? Of course, hindi. Well, hindi. Dahil gumawa po siya ng isang perpekto na Mabuting punong kahoy. Problema nga lang, sinira natin ito. Gumawa tayo ng problema galing sa mabuting ginawa ng Diyos. Yan din po ay kagaya sa nangyari kay Lucifer. Actually po, si Lucifer ay walang panlabas na impluensya ang nagpasama sa kanya, maging panloob man na depekto sa kanya. Ibig sabihin dahil ginawa po siya na sakdal ng ating Panginoon. At wala din pong dahilan ni katwiran upang magrebelde si Lucifer sa Diyos. Kasi nga, napakabuti ng Diyos. Pero ang tanong, Bakit nagrebelde si Lucifer? Ano ang dahilan ng kanyang paghihimagsik? Well, babasahin po natin Ezekiel chapter 28 verse 17. Sabi po diyan, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Delikado din pala, Brother Kevin, kapag masyadong maganda at gwapo ang isang tao, pwede pala siyang magkaroon ng pagmamalaki sa kanyang puso. Kung kaya, kaya nga ingat po tayo kaibigan. Huwag Yes. tayong palagi nagsiselfie-selfie. Tingin natin sa sarili, wow, napakaganda ko naman, napakagwapo ko naman. Baka maging Lucifer, maging Satanas tayo. maging kagaya tayo sa nangyari kay Lucifer. Masyado siyang nakatingin sa kanyang sarili. Yes. Tingnan po natin ang mahakbang ni Lucifer sa pagkawasak. Unang-una po niyan, makikita po natin na siya ay nagkaroon ng kapalaluan sa kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng pride dahil Yes. sa kanyang kaningningan. Pangalawa, dahil sa kanyang kapalaluan, naging makasarili siya. And then pagkatapos nagkaroon siya ng panibugho, and of course, nagkaroon siya ng pagkainggit, at dahil mainggitin na siya, nagkaroon siya ng puot sa kanyang puso, sa kanyang sarili, at ito ay nagresulta sa rebellion, at pagkatapos mo niyan, ito ay nagresulta sa revolusyon. Yan po ang mahakbang ng pagkawasak ni Lucifer. Titingnan po natin isa pang parallel na teksto dyan. Isaiah 14. Isaiah 14 verse 12 to 14. Babasahin ko po. Sabi diyan, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala ng umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Well, napansin ko lang dyan si Sir Jessalo, puro ako. Yes. Ako. May eye problem pala itong si Lucifer. Sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Dito po natin nakita, ang problema ni Lucifer ay ang kaniyang sarili. Yes. Yan ang kanyang problema, Brother Masyado Kevin. siyang nakatingin sa kanyang sarili. Sa puntong ito ay marami na po tayong natututunan. Alam po natin na hindi po ang Diyos ang dahilan ng mga problema dito sa ating mundo. Ang Diyos ay hindi gumawa ng diablo ang Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng isang sakdal na anghel. Nga lang ang nangyari, kaibigan, pinili mismo ni Lucifer na saktan ng Diyos. Kaya nga siya ay naging Satanas. Kaya tayo din ba, pipiliin ba natin na saktan ang Diyos? Marami pa po tayong matututunan sa ating episode. At kaya ang nangyari nga, dahil si Lucifer ay pinili niya na suwayin ang Diyos, siya ay naging tagapanira. Kaya nga, hindi na siya pwedeng manatili sa langit. Kailangan na siyang ipalabas dahil baka maging kagaya niya pa ang iba pang mga nilikha ng Diyos. Kaibigan, dito lang po muna tayo. Tayo po magkakaroon ng isang maikling patalastas. Patuloy po tayong manood ating programa, Mysteries of Prophecy.
magpapatuloy tayo sa ating programang Mysteries of Prophecy. Si Lucifer ay naging tagapanira. Kaya ang nangyari mga kaibigan, sinisiraan niya ang Diyos, kinakausap niya ang iba't ibang mga anghel, at inaakusahan niya ang Diyos na masyadong parang pinipwersa ng Diyos ang mga anghel, pinipilit kung ano ang sumunod sa Kanya. Kaya ang nangyari nga mga kaibigan, para hindi maging katulad ni Lucifer, para hindi maging Satanas lahat ng mga anghel, kinailangan siyang palabasin ng Diyos sa langit. Katulad po ng mangga. Meron man po tayong mangga dito sa Pilipinas, alam niyo po. Kapag sa isang kahon ng mabubuti at magagandang mangga, ay merong isang bulok na mangga doon, kahit isa lang. Ano kayang mangyayari doon sa buong kahon ng mangga na iyon? Alam natin na yun ay masisira. Kaya nga, hindi pwedeng manatili si Lucifer sa langit. Kailangan siyang palabasin. Kaya ang nangyari, ang pagbabaka sa langit, ang rebellion sa langit, ngayon ay nandito na sa lupa. Revelation chapter 12, verse 7 to 9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka, at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang numadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Inihagis ng Diyos, palabas. Kaya nga po yan makapagdadala sa atin sa isa pang katanungan. Sabi po dyan, bakit hindi agad o hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Bakit nga ba? Kasi naman, Brother Kevin, ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anghel ay susunod sa kanya dahil sa takot. Gusto ng Diyos na sila ay sumunod at gagawa ng kanyang kalooban dahil mahal nila siya. Kung kaya nga po, kapag pinatay kaagad or winasak ng Diyos kaagad ang Diablo, ang mangyayari, magiging laganap palalo ang rebelyon doon sa langit. Kung kaya hinayaan ng Diyos. Magdududa yung mga Yes. anghel. Isipin nila, bakit pinatay ng Diyos yun? Baka totoo yung sinasabi niya? Yes. Kung kaya nga hinayaan ng Panginoon na maitanim yung kasalanan, magbunga ito hanggang sa dumating ang panahon na maipakita ng Diyos kung ano ba ang mapait na dulot ng rebelyon ni Lucifer. Kung kaya hinayaan niya na ito ay magpatuloy hanggang sa ngayon. Dito naman po ay makikita natin ang ating mundo ay naging isang lugar na pagmamay-ari na ng Diablo. 1 Corinthians chapter 4 verse 9, sabi diyan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Ang mundong ito, nandito nakafocus ang Panginoon at ang kanyang mga anghel Iba pang sapagkat, yes, ang iba pang nilikha sapagkat nandito na sa ating mundo ang labanan na nangyari na nag-umpisa doon sa langit. At ito, unang-una, dating panahon, ginawa ng Panginoon ang ating mundo na sakdal, perpektong-perpekto. Lahat ng mga bagay na nilikha niya ay maganda. Ngunit pinasok ito ng Diablo at naghasik siya dito ng kasamaan. At dito sa pagkataong ito, actually, sa panahong ito, nakita ni Lucifer na napakaganda ng mundong ginawa ng Panginoon at meron lamang dalawang nilalang at yan ay si Adan at saka si Eva at nakita niya na yung posibilidad na maaaring mahina ang dalawang nilalang na ito at iniisip niya na kaya niya silang linlangin kung kaya sinubukan niya at dahil po bumigay si Adan at si Eva, sila hindi nakinig at hindi po sila sumunod sa kalooban ng Panginoon, sila po ay nagkasala. Kung kaya'y nakapasok ang pagkakasala dito sa ating mundo. At si Adan at saka si Eva, kagaya na lamang ng mga anghel, binagyan din sila ng kalayaan sa pagpili. Bakit nga ba? Well, sapagkat ang totoong pagmamahal ay hindi sa pilitan. Kagaya na lamang, Brother Kevin, ng isang matandang babae kapag pinilit kanya at sinabihan kanyang, Brother Kevin, magpapakasal ka sa akin or bang! Anong gagawin mo? Sige na nga. Mahal na Siguro'y kita. papayag ka, napakasalan siya. Pero sa totoo lang, mahal mo ba talaga siya?
Hindi, napilitan lang. Napilitan ka lang. Ganun din po ang pagmamahal ay hindi sa pilitan. Kung kaya nga po'y binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan sa pagpili sapagkat gusto niya na i-exercise natin yung pagpili dahil mahal natin siya. Pipiliin ba natin ibigin ng Diyos o pipiliin ba nating saktan siya? Binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili sina Adan at saka si Eva. Alam natin na si Adan at si Eva nilagay ng Diyos doon sa hardin. At lahat ng nasa hardin ay pwedeng kainin, yung bunga ng puno na nasa hardin maliban sa iisang puno. Sundan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Genesis chapter 2 verse 16 and 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. So papansin natin yan, lahat pwedeng kainin. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kakain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sabi ng Diyos, sa lahat, pwede kang kumain maliban sa isa. So nandun yung choice. Binigyan ng Diyos ng choice si Adan. Kung wala kasing choice, walang kalayaan. Yes. Kaya nandyan yung choice. Ano nga ang kahoy na yan, Brother Kevin? Ito po ay kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama. Merong ibang mga tao, iniisip nila na ang bunga daw na kinain ni Eva ay mansanas. Pero kahit saan mo po natin basahin sa Biblia, wala po tayong mababasa na mansanas yung prutas na kinain ni Eva. Ano bang sabi ng Biblia? Sabi dyan, anong pangalan ng puno? Ayon sa talata, Genesis 2:16-17, ito ay punong kahoy ng pagkilala sa mabuti at masama. Kaya ano ang bunga nito? Ang bunga ng puno ng mabuti at masama, ang bunga niyan ay Siyempre, mabuti at masama. Kagaya ng punong kahoy ng mangga, anong bunga nan? Mangga. Kaya ano ang bunga ng punong kahoy na mabuti at masama? Mabuti at masama. Kaya nga makikita natin sa ating mundo ngayon, ang ating mundo ay may mabuti, ngunit meron ding masama. May kagalakan, merong kalungkutan. May kasiyahan, may pagkakasakit. May kasaganaan, may taggutom, may buhay at meron din namang kamatayan. Pero hindi po kalooban ng Panginoon na magkaroon ng masasamang bahagi dito sa ating mundo. Ang problema nga lang kasi, pinili ni Adan at ni Eva na kainin ang bunga. Kaya, ayan, alam na tuloy natin at naranasan natin ang mabuti at masama. Ang kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama ay siyang naging pinto para sa dyablo na makapunta dito sa mundo. At dahil nga dyan, siya na ang nagsilbing hari ng mundong ito. Si Eva, siya ang ina ng sangkatauhan. At dahil sa pagkakamali niya, ay nadamay na po lahat. Makikita po natin kung ano nangyari sa Genesis chapter 3, verses 1 to 5. Kung atin po yung titignan, mga kaibigan, babasahin ko po galing sa aking Biblia, Genesis chapter 3, verses 1 to 5. Pwede niyo po ako sabayan sa pagbabasa, sa mga tagapanood po. Genesis 3, verses 1 to 5. Sabi ng salita ng Diyos, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. Alam ni Eva kung ano ang sinabi ng Diyos. Pero tingnan natin kung ano sinabi ng diablo, ng ahas. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Kasalungat sa sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi niya, tunay na hindi kayo mamamatay. At itong kanyang paliwanag. Sabi ng ahas, verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala sa mabuti at masama. Ang ginawa ng ahas, kasi narinig niya, alam ni Eva ang instruction ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, kaibigan, nagtanim siya ng pride kay Eva. Sabi niya, sinabi lang yan ng Diyos dahil ayaw niya na maging katulad kayo niya. Nakakaalam sa mabuti at masama. Ayaw niyang maging katulad kayo ng Diyos. At nang marinig ito ni Eva,
parang nag-iba na ang ihip ng angin. Ayon po sa versikulo 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, wow, mabuti na daw kainin. Sabi ito, at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang mapagkapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Naalala ko lang, ito yung kauna-unahang bring home. Kaya nga, Kaya pala mahilig ang mababae mag-bring home. yes, namana pa ng mga kababaihan yan. Galing kay Eva, nag-bring home siya kay Adan. Anyway, ginawa ni Adan at ni Eva ang pinakamalaking pagkakamali. Anong pagkakamali nila? Sinuway nila ang Diyos. Kaya nga, binuksan ni Adan at Eva ang pinto sa Diablo, kaya't siya'y nakapasok at nagkalat ng kalungkutan, paghihirap at kamatayan dito sa ating mundo. At syempre, anong nangyari? Hindi na pwedeng manatili si Adan at si Eva doon sa hardin. Kasi kung manatili sila doon, baka kainin pa nila yung bunga ng punong kahoy ng buhay, baka sila ay maging immortal. Pero hindi pwede. Kailangan silang palabasin. At dito, ano nangyari? Kung kaya po'y ang ating mundo ay parang naging sakay Satanas na. Parang siya na po ang nagmamay-ari ng ating mundo. Naghasik siya ng kalagiman, ng kadiliman, at ginawa niya ang gusto niyang mangyari. At kung kaya nga po'y nagkasala ang tao, sino ba ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa? Sino ang makapagliligtas sa atin? Sabi kasi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil nagkasala ang tao, wala tayong karapatang mabuhay. Ngayon, Sister Jesselo, may pag-asa pa ba tayo? Yes, may pag-asa tayo sapagkat binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at siya'y pumarito sa ating mundo. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na piliin ang buhay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus doon sa krus. Kung kaya nga po'y dito sa ating mundo, ang lahat ng makasamang ito ay dulot ng Diablo, si Satanas. Dahil nga, sinuway natin ang Diyos. Kaya, problema, dumating na, nakapasok na yung kasalanan sa Kaya ating may mundo. pagluluksa, may pagdurusa, may krimen kahit saan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang mga nilikha ng Diyos. Ang tanong ngayon, bakit hinayaan ng Diyos ang kalungkutan at paghihirap? Bakit nga ba? Well, alam natin na hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit may problema. Hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit may diablo. Pero ang tanong, bakit ito hinayaan ng Diyos? Ngayon po, ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Meron po kaming ibibigay sa inyo na iilang rason kung bakit masasabi nating hinayaan ng Diyos na paminsan-minsan ang pagdurusa ay makarating sa atin. Una, ito hinayaan ng Diyos upang makita ang ating karakter. Makita kung sino ba talaga tayo. Halimbawa po, merong dalawang lalagyan sa ibabaw ng isang lamesa. At pareho, yung jar na yon may label na honey. Pero ang isa doon ay naglalaman ng suka. Paano kaya natin malalaman kung saan sa dalawa ang naglalaman ng suka? Alam nyo, madali lang. Kapag nahulog at nabasag yung dalawang lalagyan, alam natin kung saan sa kanila ang naglalaman ng suka at talagang naglalaman ng honey. Yung suka, Masangsang amoy. mangangasim yun. Yes. Pero yung honey, matamis, mabango. Ganon din po ang tao. Kapag dumating ang problema sa ating buhay, diyan makikita kung ano ba talagang klaseng karakter meron tayo. Tayo ba ay matamis o tayo ba ay maasim? Si Jesucristo nung siya ay nandito sa lupa, nung siya ay pinako sa krus, nung siya ay sinaktan, nung siya ay pinahirapan, ano bang karakter ang lumabas sa kanya? Suka ba o honey?
alam po natin na matamis ang lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakabuti ng ating Panginoon at dapat maging ganyan din po tayo. Kaya, ang isa sa rason upang malaman kung ano ba talaga ang ating karakter. Pangalawang rason kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga paghirap sa ating buhay ay upang gawin tayong dalisay. Kagaya ng ginto. Para makakuha tayo ng dalisay na ginto, ang ginto pagkatapos hukayin sa minahan, ito ay idadaan sa napakaraming proseso. Dadaan sa chemical, dadaan sa napakainit na apoy, at pagkatapos dyan palalabas ang purong ginto. Ayon po sa Isaiah 48 verse 10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dinadalisay tayo ng Diyos. Parang yan, isang rason. parang kagaya ng tinapay, Brother Kevin. Mahilig ka ba sa tinapay? Aha, masarap yung tinapay. Yes, masarap ang tinapay. Pero alam mo ba kung paanong gumawa ng masarap na tinapay? Saan ba ito nilalagay? Upang maging kumpleto ang sarap nito at maging hindi hilaw na tinapay. Yan po ay nilalagay sa horno ng apoy or sa oven na napakainit. At siguro po, kung makapagsasalita lang yung tinapay, siguro sasabihin niya, palabasin mo ako dito, napakainit dito. Pero kapag sinabi yan ng tinapay at kukunin siya ng baker mula sa oven, magiging masarap ba siya? Eh, Of course not. Ano Kung kaya kailangan manatili ng tinapay sa oven para maging ganap siya na masarap na tinapay. yung hilaw na tinapay, mapait. Yes, mapait po. Para hindi lang basta ipinasok sa horno yung tinapay. Alam niyo ba, para maging maganda yung tinapay, kailangan bugbugin yan. Yes. At katulad din yan sa ating mga tao, para maging dalisay tayo, ay kailangan nating maranasan itong mga paminsan-minsan, kahit mga problema na dumarating sa ating buhay. Ang nais ng Diyos, in reality, ay para maging handa tayo sa langit. Yes. At dahil ang mga makakapasok sa langit ay ang mga dalisay lamang. Kaya nga dito sa mundo, tinitraining tayo ng ating Panginoon. Hinahanda tayo ng Panginoon para sa napakagandang lugar na iyan na tinatawag na langit. Ang isa pang kadahilanan kung bakit hinahayaan ng Panginoon ang problema na dumating sa ating buhay ay upang palakasin ang ating pananampalataya. Alam niyo po ba, ngayon ko kayo ng amazing fact, ang pinakamatitibay na kahoy ay makikita natin sa tuktok ng mga bundok. Sila yung pinakamatitigas. Alam niyo kung bakit? Dahil araw-araw sila ay hinahampas ng hangin kaliwat kanan. Kaya araw-araw sila ay tumitibay ng tumitibay. Ganon din tayong mga tao. Sabi nga sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 at 3, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kapag tayo sinusubok, nagiging matiisin din tayo pagdaan ng panahon. Ang pang-apat na rason na masasabi natin na dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang problema na pagsubok na dumating sa ating buhay ay upang hayaan tayong mamili ng malaya. Halimbawa, ayan, sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, sabi sa salita ng Diyos, Galatians 6 verse 7, ating makikita dito mga kaibigan, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kung ano yung ating ihasik, yun din ang ating aanihin. Kaya, halimbawa, sa panahon natin ngayon, makikita natin sa mga tindahan, may iba't ibang pakete ng mga sigarilyo. At alam natin, sa mga sigarilyo ngayon, merong picture, hindi po ba? Para bang mamimili tayo ng sakit. Mamimili ka, cancer sa bibig, cancer sa baga, pababa yan eh. Iba't ibang klase ng cancer. Ngayon, kung pinili mo yan, anong dapat gawin? Magiging unfair po sa iyo kung hindi yan ibibigay ng Diyos. Pero tandaan po natin, hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit. Pero kung piliin natin na magkasakit, matatanggap po natin iyan. Dahil kung anong ating tinanim, yan din ang ating aanihin. Hindi magiging maganda ang resulta. Alam niyo po, si Jesucristo siya ay nasaktan. Ngunit ang kanyang itinanim ay pawang kabutihan lamang para sa atin. Pero ang kanyang inani ay pahirap
pati na kamatayan. Pero ginawa niya ang lahat ng yan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil maliban kay Jesus, wala talaga tayong pag-asa. Kaya nga ang Kalbaryo ang pinakamalaking tagumpay sa malaking kontrobersiya. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang bilhin ang ating kalayaan sa pagpili. Dahil bago namatay si Jesus sa krus, wala na tayong choice. No choice po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung hindi dumating si Jesus, wala tayong pag-asa. Pero buti na lang, inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. At sabi ng Biblia, kung tatanggapin natin siya, pwede tayong makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya nga muling ibinilik ni Jesus ang kalayaan sa pagpili. Ngayon po ay ating natutunan ang mga rason, ilan sa mga rason kung bakit hinahayaan ng Diyos ang problema na dumating sa ating buhay. Una, upang makita ang ating karakter. Pangalawa, upang maging dalisay tayo. Pangatlo, sa pagpapalakas ng pananampalataya at karanasan. Pang-apat naman, upang hayaan tayong mamili. Si Jesucristo po ay talagang nasaktan para sa ating lahat. Pero tanong, nalungkot at naghirap ba ang Diyos dahil sa kasalanan? Kasi merong mga tao nag-isip, well, ang Diyos, hindi siya nahirapan, tayo lang pinapahirapan niya. Pero tanong, nalungkot at naghirap ba ang Diyos dahil sa ating kasalanan? Sabi nga na isang author, ilan lang ang nag-iisip sa paghihirap na idinulot ng kasalanan sa manlilikha. Ang krus ay isang paaninag sa ating kawalan ng pakiramdam sa sakit na sa simula pa dinala ng kasalanan sa puso ng Diyos. Naghirap ang Diyos, ngunit ito ang tanong, nasaan ba ang Diyos sa ating paghihirap? Malayo ba siya sa atin? Sabi ng Isaiah 43 verse 1 and 2, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan yaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Nasaan ba ang Diyos? Well, kagaya na lamang ng isang tinapay na merong baker na tumitingin upang hindi ito masunog, ganon din ang Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na hindi natin makakaya ang ating mga pagsubok. Kung kaya, kagaya na lamang ng footprints in the sand. Narinig mo na ba ang footprints in the sand? Akala ng tao na siya na lang mag-isa at hindi na niya kasama ang Diyos. Ngunit yun pala, yung mga footprints na yun na kanyang nakita ay ang footprints ng Panginoon sapagkat pinasan siya ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Nasa tabi lang natin siya. Kasama natin ang ating Panginoon. Sa panahon na tayo naghihirap, kasama natin ang ating Panginoon. Gaya nga nung sinasabi mo sa footprints in the sand. May isang taong nanaginip na kasama niya si Jesus. Tapos nakita niya sa kanyang talang buhay yung mga yapak. Nakita niya habang masaya, walang problema, 2 pares ng yapak. Pero nung sa mga panahon na mayroong problema, 1 pares na lang. Sabi niya, Panginoon, bakit mo ako iniwan? Sabi ni Jesus, hindi. 1 pares na lang ng yapak yung nakita dahil inakay kita. Kaibigan, marahil merong ilan sa atin, meron sa inyo ngayon, ang merong problema. Siguro tayo ay nalulungkot, tayo ay nag-aalala, punong-puno tayo ng paghihirap. Pero alam mo ba na nandyan ang Diyos sa iyong tabi? Gusto mo bang yakapin ikaw ng Diyos? Sir Jessalo, gusto mo bang yakapin ikaw ng Diyos? Ang tanong ko po sa inyo, sa episode na ito, kaibigan, gusto mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, yakapin mo ako sa panahon na ako'y naghihirap? Kung yan ang iyong nais, pwede mo ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakita tayo ng Panginoon at yayakapin niya tayo. May pag-asa para sa iyo. Ang diablo ay ang dapat sisihin. May pag-asa para sa iyo, magpalungkot ang kanyang gawain. May pag-asa para sa iyo, magligtas si Jesus sumaatin. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, karapatan mong pumili, biniling muli ni Kristo. May pag-asa para sa iyo, kaya sa laro ng buhay ay huwag ka nang magpapatalo. May pag-asa para sa iyo, biyaya at pag-ibig ng Diyos, huwag hayaang mapaso dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo.
May pag-asa para sa iyo, si Kristo'y kasama mo sa iyong pasakit. May pag-asa para sa iyo sa panahong ang kalungkutan ay sumapit. May pag-asa para sa iyo sa kanyang kaginawaan, ikaw kumapit. Oo, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Dito muna nagtatapos ang ating pag-aaral sa episode na ito. Sa susunod natin na episode, ating tatalakayin The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Kita-kita po tayo sa susunod natin na programa dito lang sa Mysteries of Prophecy.